Sa isang tahimik at luntiang baryo na napapaligiran ng malalawak na palayan ay naninirahan ang isang masipag na magsasaka na nagngangalang Victor. Kasama niya ang kanyang mapagmahal na asawa na si Thelma na araw-araw ay katuwang niya sa pag-aalaga ng kanilang maliit na bukirin at simpleng tahanan. Hindi sila mayaman. Ang kanilang bahay ay yari lamang sa kawayan at nipa, at ang kanilang lupang sinasaka ay minana pa ni Victor mula sa kanyang yumaong ama. Bagamat maliit lamang ang kanilang bukid, buong puso nila itong inaalagaan dahil iyon lamang ang kanilang pinagkukunan ng ikabubuhay. Tuwing madaling araw, bago pa sumikat ang araw, bumabangon na si Victor upang ihanda ang kanyang mga gamit sa pagsasaka. Kasabay nito ay gigising si Thelma upang magluto ng simpleng almusal at maghanda ng baon ng kanyang asawa. "Mag-ingat ka sa bukid," malumanay na sabi ni Thelma habang inaabot ang baon. Ngumiti si Victor. "Huwag kang mag-alala. Sisikapin kong maging maganda ang ating ani ngayong taon." Ngunit sa kabila ng kanyang pag-asa, sunod-sunod ang naging pagsubok sa kanilang buhay. Noong nakaraang taon ay sinalanta ng malakas na bagyo ang kanilang palayan. Ang halos hinog ng mga palay ay nalunod sa baha. Nang sumunod na taniman, tinamaan naman ng matinding tagtuyot ang kanilang bukid. At ngayong taon, nagsimula na namang dumami ang mga peste na sumisira sa kanilang pananim. Maraming kapitbahay ang nawalan na ng pag-asang magsaka. May ilan na ipinagbili ang kanilang mga lupa upang lumipat sa syudad. Ngunit si Victor ay hindi sumuko. Naniniwala siyang hanggat nagsisikap ang tao at marunong magtiwala sa Diyos, darating din ang tamang panahon ng pagpapala. Isang hapon, habang nagpapahinga siya sa ilalim ng isang punong mangga, dumating ang isa niyang kapitbahay. "Victor," sabi nito, "ibenta mo na lang ang lupa mo. Wala ka namang kinikita riyan." Napangiti lamang si Victor. "Hindi ko kayang ibenta ang lupang ito. Dito ako lumaki. Dito rin nagsumikap ang aking ama." Umiling ang kapitbahay. "Matigas talaga ang ulo mo." Tahimik lamang na pinanood ni Victor ang pag-alis nito. Pag-uwi niya sa kanilang bahay, sinalubong siya ni Thelma. "Kumusta ang bukid?" Huminga ng malalim si Victor. Hindi pa rin maganda ang kalagayan ng mga palay. Hindi nagsalita si Thelma. Sa halip ay hinawakan niya ang kamay ng kanyang asawa. "Malalagpasan din natin ito." Napangiti si Victor. Ang simpleng mga salitang iyon ang nagbibigay sa kanya ng lakas upang magpatuloy. Lumipas ang ilang araw. Habang papunta si Victor sa bukid, napansin niyang may isang matandang lalaki na nakaupo sa gilid ng kagubatan. Marumi ang kanyang damit, payat na payat ang kanyang katawan. Halatang ilang araw nang hindi nakakakain. Maraming dumaraan, ngunit walang pumapansin sa matanda. May ilan pang umiiling at umiiwas. Huminto si Victor, lumapit siya. "Tatay, ayos lang po ba kayo?" Mahinang tumingin ang matanda. Gutom na ako." Hindi nagdalawang isip si Victor. Kinuha niya ang baon niyang kanin at piniritong isda. Ibinigay niya iyon sa matanda. "Naku, iho, paano ka?" Ngumiti si Victor. "Makakahanap pa po ako ng makakain mamaya."
Lumuluha ang matanda habang tinatanggap ang pagkain. Napakabuti mong tao. Pagdating ng gabi ay ikinuwento ni Victor kay Thelma ang nangyari. Hindi nagalit si Thelma, sa halip ay ngumiti siya. Tama ang ginawa mo. Mas mahalaga ang tumulong kaysa isipin ang sarili. Mas lalo pang humanga si Victor sa kanyang asawa. Mula noon ay halos araw-araw nilang dinadalhan ng pagkain ang matandang lalaki. Kahit kapos sila, lagi silang may naibabahagi. Hindi nila alam na ang matandang iyon ay hindi ordinaryong tao. Isa pala siyang makapangyarihang engkanto na nag-anyong matanda upang subukin ang kabutihan ng mga tao sa baryo. Marami na ang kanyang sinubukan. Ang mayayaman ay nagtaboy. Ang iba ay nagmura. May ilan pang nagtangkang saktan siya. Ngunit sina Victor at Thelma lamang ang nagpakita ng tunay na malasakit. Isang gabi, habang mahimbing ang mag-asawa, isang kakaibang liwanag ang bumalot sa kanilang bukirin. Mula sa gitna ng kagubatan ay lumitaw ang daan-daang maliliit na nilalang na kumikislap sa ilalim ng liwanag ng buwan. Sila ang mga engkantong tagapagbantay ng kalikasan. Tahimik silang nagtipon sa paligid ng palayan ni Victor. Sa gitna nila ay naroon ang matandang kanilang tinulungan. Unti-unti niyang ibinaba ang kanyang tungkod. Sa isang iglap, naglaho ang kanyang anyong matanda. Napalitan ito ng isang maringal na engkanto na may gintong kasuotan at kumikislap na korona. Tumingin siya sa palayan. Panahon na upang gantimpalaan ang mag-asawang may dalisay na puso. Sabay-sabay na itinaas ng mga engkanto ang kanilang mga kamay. Isang mahiwagang liwanag ang bumalot sa buong bukirin. Unti-unting kumislap ang bawat punla ng palay na tila nagiging kulay ginto sa ilalim ng liwanag ng buwan. Walang kamalay-malay sina Victor at Thelma na nagsisimula na ang himalang magbabago sa kanilang buhay magpakailanman. Maagang nagising si Victor kinabukasan. Tulad ng nakagawian niya, tahimik siyang bumangon upang hindi magising si Thelma. Ngunit bago pa man siya makalabas ng bahay, nagising din ang kanyang asawa. "Maaga ka na naman!" Nakangiting sabi ni Thelma habang inaabot ang baon niyang kanin at tuyong isda. "Kailangan kong silipin ang palayan. Sana ay hindi na dumami ang mga peste," sagot ni Victor. "Nanalangin ako kagabi. Naniniwala akong may magandang mangyayari." Ngumiti si Victor at hinalikan ng noo ng kanyang asawa bago tuluyang umalis. Habang naglalakad siya patungo sa bukirin, napansin niyang tila kakaiba ang paligid. Mas malamig ang simoy ng hangin. Ang mga ibon ay mas masiglang umaawit at ang hamog sa mga damo ay kumikislap na tila maliliit na diamante. Pagdating niya sa kanyang palayan, napahinto siya. Nanlaki ang kanyang mga mata. Ang mga palay na kahapon ay tila nang hihina ay ngayoy matatayog na at matingkad ang luntiang kulay. Halos wala na ring bakas ng mga pesteng sumisira sa kanyang pananim. "Hindi maaari!" Mahina niyang bulong. Lumapit siya at hinawakan ng isang uhay. Malusog ito. Punong-puno ng butil. Hindi niya maipaliwanag ang kanyang nakita. Maya-maya ay dumating si Thelma. "Victor!" Nang makita niya ang bukirin, ay natigilan din siya. "Napakaganda! Ano kaya ang nangyari?" Napailing si Victor. "Hindi ko rin alam." Magkahawak kamay silang nagpasalamat sa Diyos sa biyayang kanilang nakita.
Habang abala silang naglilinis sa bukid, narinig nila ang isang pamilyar na tinig. Iho, lumingon sila. Ang matandang lalaki na kanilang tinulungan ay nakatayo sa ilalim ng isang punong balete. Agad silang lumapit. Tatay, mabuti naman po at maayos na ang inyong kalagayan, masayang sabi ni Thelma. Ngumiti ang matanda. Hindi ninyo ako pinabayaan kahit wala kayong kasiguruhan na may maibabalik ako sa inyo. Umiling si Victor. Wala po kaming hinihintay na kapalit. Lalong lumawak ang ngiti ng matanda. Iyan ang dahilan kung bakit kayo ang napili. Nagkatinginan sina Victor at Thelma. Hindi po namin kayo nauunawaan. Hindi sumagot ang matanda. Sa halip ay marahan niyang itinaas ang kanyang tungkod. Biglang umihip ang malakas na hangin. Kumikislap na liwanag ang bumalot sa buong paligid. Napaatras ang mag-asawa. Unti-unting nagbago ang anyo ng matanda. Nawala ang kanyang gusgusing damit. Pinalitan ito ng makinang kasuotang kulay ginto at luntian. Lumitaw ang mahahabang buhok na tila kumikislap sa sikat ng araw. Ang kanyang mga mata ay nagliliwanag na parang mga bituin. Napaluhod sina Victor at Thelma sa labis na pagkamangha. Kayo po ba? Ako ang tagapagbantay ng kagubatang ito, sagot ng engkanto. Matagal ko kayong sinusubok. Wala akong nakitang kasakiman sa inyong puso. Kahit kapos kayo, marunong kayong magbahagi. Tapat kayong mag-asawa. Lagi kayong nagsisikap ng marangal. Tumulo ang luha ni Thelma. Hindi po namin inaasahan ito. Lumapit ang engkanto. Huwag kayong matakot. Inihanda ko ang isang biyayang magpapabago sa inyong buhay. Itinuro niya ang malawak na palayan. Kapag dumating ang araw ng anihan, ang inyong mga palay ay magiging gintong palay. Nanlaki ang mga mata ni Victor. Gintong palay? Hindi lamang ito magiging simbolo ng kayamanan. Ito rin ay magiging pagsubok. Nakikita ng mahahalay ang kayamanan. Ngunit ang tunay na kayamanan ay nasa pusong marunong magbahagi. Nagbigay ng babala ang engkanto. Huwag kayong maging sakim. Huwag ninyong ipagyabang ang biyayang inyong matatanggap. At huwag ninyong pababayaan ang mga mahihirap. Kung susundin ninyo ang mga bilin ko, mananatili ang aking pagpapala. Sabay yumuko sina Victor at Thelma. Ipinapangako po namin. Ngumiti ang engkanto. Kapag sumapit ang takdang panahon, babalik ako. Unti-unti siyang naglaho kasabay ng paglipad ng daan-daang makinang paru-paro. Naiwan ang mag-asawa na hindi pa rin makapaniwala sa kanilang nasaksihan. Tahimik silang naglakad pa uwi. Habang naglalakad ay sinabi ni Thelma, Victor, anuman ang mangyari, huwag nating hayaang baguhin tayo ng kayamanan. Hinawakan ni Victor ang kamay ng kanyang asawa. Ipinapangako ko, mananatili tayong mapagkumbaba. Ngunit hindi nila alam na mula sa di kalayuan ay may isang taong lihim na nakakita sa lahat. Ito ay ang kanilang kapitbahay na si Rogelio. Nakita niya ang kakaibang liwanag at ang misteryosong nilalang na nakikipag-usap kina Victor at Thelma. Sa kanyang puso ay unti-unting sumibol ang matinding inggit. At dahil sa inggit na iyon, magsisimula ang isang pagsubok na maaaring sumira sa biyayang ipinagkaloob ng engkanto. Lumipas ang mga araw matapos ang mahiwagang pagtatagpo ni na Victor at Thelma sa engkanto. Wala silang pinagsabihan tungkol sa kanilang nakita.
Patuloy silang namuhay ng simple at masipag na para bang walang nagbago sa kanilang buhay. Araw-araw ay magkasama silang nagtutungo sa bukid, habang ang ibang magsasaka ay nag-aalala sa pabago-bagong panahon. Ang palayan ni na Victor ay lalo pang lumalago. Ang bawat uhay ay mabigat, matingkad ang kulay, at tila may kakaibang ningning kapag tinatamaan ng sikat ng araw. Napansin ito ng mga taga-baryo. Napakaganda ng palayan ni Victor. Parang hindi ito tinamaan ng peste. Mas luntian pa kaysa sa ibang bukirin. Nagkibit balikat lamang si Victor sa tuwing tinatanong siya. Masipag lang po tayong magtrabaho at magdasal. Ngunit hindi lahat ay natuwa sa kanyang magandang kapalaran. Si Rogelio, ang kanilang kapitbahay, ay hindi mapakali. Araw-araw ay lihim niyang minamasdan ang bukirin ni na Victor at Thelma. Hindi mawala sa kanyang isip ang kakaibang liwanag na nakita niya noong gabing nagpakita ang engkanto. May tinatago sila, bulong niya sa sarili, at aalamin ko kung ano iyon. Isang gabi, nagtungo si Rogelio sa kagubatan dala ang isang lampara. Inikot niya ang malaking punong balete. Kung narito ang engkantong tumulong kay Victor, dapat ay magpakita rin siya sa akin. Ngunit lumipas ang ilang oras na wala siyang nakita. Sa halip ay lalo lamang lumakas ang hangin. Nag-ingay ang mga dahon. Unti-unting nabalot ng makapal na hamog ang buong paligid. Kinabahan si Rogelio. Bigla niyang narinig ang isang tinig. Ang puso ng sakim ay hindi makakakita ng hiwaga. Napalingon siya sa iba't ibang direksyon. Sino iyan? Walang sumagot. Mabilis siyang tumakbo palabas ng kagubatan habang nanginginig sa takot. Samantala, kinaumagahan ay nagtungo sina Victor at Thelma sa kanilang bukirin. Pagdating nila ay napangiti sila. Ang mga uhay ng palay ay nagsisimula ng maging kulay gintong dilaw habang papalapit ang panahon ng anihan. Ngunit may kakaiba silang napansin. Kapag nasisikatan ng araw ang mga uhay, kumikislap ang mga ito na tila tunay na ginto. Hindi yon napapansin ng ibang tao. Sina Victor at Thelma lamang ang nakakakita ng kakaibang liwanag. Naalala ni Victor ang sinabi ng engkanto. Kapag dumating ang araw ng anihan, ang inyong mga palay ay magiging gintong palay. Napaluhod siya sa gitna ng bukirin. Maraming salamat sa biyayang ito. Tahimik ding nanalangin si Thelma. Gabayan mo po kami upang hindi kami madaig ng kasakiman. Pagsapit ng gabi, muling nagpakita ang engkanto. Hindi na ito nag-anyong matanda. Lumapit siya kina Victor at Thelma habang napapalibutan ng maliliit na kumikislap na ilaw. Malapit na ang araw ng inyong pag-aani, sabi niya. Ngunit tandaan ninyo ang aking babala. Kapag inani ninyo ang gintong palay, huwag na huwag kayong mag-aani pagkatapos ng paglubog ng araw. Bakit po? Tanong ni Thelma. Dahil pagsapit ng gabi, ang mahika ay bumabalik sa kalikasan. Ang sino mang magpatuloy sa pag-aani dahil sa kasakiman ay mawawalan ng lahat ng biyayang natanggap. Tumango si Victor. Hindi po namin kakalimutan. May isa pang bili ng engkanto. Kapag dumating ang unang ani, ibahagi ninyo ang unang 10 bigkis ng palay sa mga mahihirap na pamilya sa inyong baryo. Hindi po ba mababawasan ang aming ani?
Tanong ni Victor. Ngumiti ang engkanto. Ang pusong marunong magbahagi ay kailanman ay hindi naghihirap. Pagkasabi nito ay naglaho siyang muli sa gitna ng liwanag. Ilang araw pa ang lumipas. Dumating na ang pinakahihintay na panahon ng anihan. Nagtipon ang mga magsasaka sa kanilang mga bukirin. Masaya ang buong baryo. Ngunit walang nakaaalam na sa bukid ni na Victor at Thelma ay nakatakdang mangyari ang isang himalang hindi pa kailanman nasaksihan ng sinuman. At mula sa malayo, lihim na nakatingin si Rogelio. Handa siyang gawin ang lahat upang malaman ang lihim ng gintong palay. Sumikat ang araw na matagal nang hinihintay ni na Victor at Thelma. Maagang maaga pa lamang ay gising na silang mag-asawa. Tahimik silang nanalangin bago nagtungo sa kanilang bukirin. Salamat sa lahat ng biyayang ipinagkaloob mo sa amin, bulong ni Victor. Hiling namin na manatili kaming mapagpakumbaba anuman ang mangyari, dagdag ni Thelma. Pagdating nila sa palayan, natigilan sila. Ang buong bukirin ay tila nababalot ng ginintuang liwanag. Ang bawat uhay ng palay ay kumikislap na parang hinabi mula sa purong ginto. Kapag hinahaplos ito ng hangin, nagliliwanag ang buong paligid na tila sinisinagan ng libu-libong maliliit na bituin. Hindi makapaniwala si Victor. Dumating na ang himala. Tahimik na tumulo ang luha ni Thelma. Labis ang kabutihan ng engkanto. Maingat nilang sinimulan ang pag-aani. Sa bawat uhay na kanilang pinuputol, napapansin nilang ang mga butil ay hindi karaniwang palay. Ang mga ito ay kulay ginto at kumikislap sa sikat ng araw. Habang lumilipas ang oras, dumami ang mga magsasakang napapadaan sa kanilang bukirin. Napahinto ang lahat. Victor! Bakit parang ginto ang inyong mga palay? Nagkatinginan ang mag-asawa. Ngumiti lamang si Victor. Isang biyayang hindi namin inaasahan. Hindi na siya nagdagdag pa ng paliwanag. Mabilis na kumalat ang balita sa buong baryo. Maya-maya ay nagsidatingan ang maraming tao upang makita ang mahiwagang ani. May mga namangha, may mga natuwa, ngunit mayroon ding mga nainggit. Isa na rito si Rogelio. Habang nakatingin siya sa gintong palay, lalong tumindi ang kanyang pagnanasa. Kung mapapasa kamay ko ang mga palay na iyan, yayaman din ako. Lingid sa kanyang kaalaman, may maliliit na engkantong nagmamasid sa kanyang bawat kilos mula sa mga puno. Nang magtanghali, natapos ni na Victor at Thelma ang kalahati ng kanilang pag-aani. Naalala nila ang bilin ng engkanto. Agad nilang pinaghiwalay ang unang 10 bigkis ng palay. Ano ang gagawin natin dito? Tanong ni Thelma. Dalhin natin ito sa mga pamilyang higit na nangangailangan, sagot ni Victor. Hindi na sila nagdalawang isip. Naglibot sila sa baryo at namigay ng mga bigkis ng palay sa matatanda, mga byuda at mga pamilyang kapos sa pagkain. Labis ang pasasalamat ng mga tumanggap. Wala kaming maibabayad sa inyo, ngumiti si Thelma. Hindi namin ito ibinebenta, ibinabahagi namin ang biyayang natanggap namin. Habang pinagmamasdan ito ng mga engkanto, masaya silang naggingitian. Tama ang ating pinili, sabi ng isa. Puro kabutihan pa rin ang laman ng kanilang puso. Ngunit hindi ganoon ang nararamdaman ni Rogelio. Habang nakikita niyang namimiga ng ani sina Victor at Thelma, lalo siyang nainis.
Napakalaking aksaya. Kung ako ang may-ari ng gintong palay na iyan, hindi ako magbibigay kahit isang butil. Pagsapit ng hapon, muli silang nagbalik sa bukirin upang ipagpatuloy ang pag-aani. Unti-unti nang lumulubog ang araw. Naalala ni Victor ang babala ng engkanto. Thelma, tama na muna. Lubog na ang araw. Tumango si Thelma. Kahit marami pang natitira, bukas na natin itutuloy. Iniwan nila ang natitirang palay at umuwi. Ngunit mula sa likod ng isang malaking puno ay lumabas si Rogelio. Nakatingin siya sa naiwang gintong palay. Ngumiti siya ng may kasamaan. Wala na sila. Ito na ang pagkakataon ko. Dahan-dahan siyang pumasok sa bukirin habang unti-unting dumidilim ang paligid. Hindi niya alam na nagsisimula ng gumalaw ang mahika ng kagubatan. At mula sa kailaliman ng punong balete, muling nagmulat ng mga mata ang engkantong nagbantay sa biyayang ipinagkaloob kina Victor at Thelma. Tahimik na bumalot ang gabi sa buong baryo. Tanging liwanag ng buwan at mga alitaptap ang nagbibigay liwanag sa malawak na palayan nina Victor at Thelma. Sa gitna ng katahimikan, dahan-dahang naglakad si Rogelio papunta sa bukirin. Panay ang lingon niya sa paligid upang matiyak na walang nakakakita sa kanya. Kaunting palay lang ang kukunin ko, bulong niya sa sarili. Hindi naman nila mapapansin. Humawak siya sa isang uhay ng gintong palay at agad itong pinutol. Ngunit sa mismong sandaling iyon, biglang umihip ang malamig na hangin. Nagsimulang umugong ang buong palayan. Ang mga uhay ng palay ay tila sabay-sabay na gumalaw kahit walang malakas na hangin. Napaatras si Rogelio. Ano ito? Muling umihip ang hangin, mas malakas kaysa kanina. Mula sa gitna ng bukirin ay lumitaw ang daan-daang maliliit na ilaw. Unti-unti silang nagsama-sama hanggang mabuo ang anyo ng engkantong nagbigay ng biyaya kina Victor at Thelma. Nanginig si Rogelio. Kayo... Tinitigan siya ng engkanto. Binalaan ko na ang biyayang ito ay hindi para sa mga taong sakim. Lubos na akong naghihirap, depensa ni Rogelio. Gusto ko lamang magkaroon ng magandang buhay. Sumagot ang engkanto sa mahinahong tinig. Ang kahirapan ay hindi dahilan upang magnakaw. Maraming mahihirap na nananatiling tapat, samantalang ang kasakiman ay sumisira sa puso ng tao. Napayuko si Rogelio, ngunit sa halip na humingi ng tawad, mabilis niyang dinampot ang isa pang bigkis ng gintong palay at tumakbo. Hindi pa man siya nakakalayo ay biglang naging mabigat ang kanyang dala. Pagtingin niya rito, ang kumikinang na gintong palay ay naging tuyong dayami. Isa-isa ring naglaho ang lahat ng kanyang napitas. Napaupo siya sa lupa. Wala na ang ginto. Muling nagsalita ang engkanto. Ang biyayang ipinagkakaloob sa mabubuting tao ay hindi maaring angkinin ng isang pusong puno ng kasakiman. Kasabay ng malakas na ihip ng hangin ay naglaho ang engkanto. Naiwang nanginginig si Rogelio. Kinabukasan, maagang nagtungo sina Victor at Thelma sa kanilang bukirin. Napansin nilang may mga bakas ng paa sa gilid ng palayan. May ilang uhay na naputol, ngunit ang mga ito ay naging ordinaryong tuyong dayami. Nagtaka si Thelma. May nagtangkang kumuha ng ating ani. Tahimik na tumango si Victor.
Ngunit tila may nagbantay sa ating bukid. Sa sandaling iyon ay muling lumitaw ang engkanto sa ilalim ng punong balete. Lumapit sina Victor at Thelma at magalang na yumuko. Nalaman ko ang nangyari kagabi, sabi ng engkanto. Sinubukan ng isang taong sakim na nakawin ang inyong ani. Nagpapasalamat po kami dahil hindi nawala ang biyayang ipinagkaloob ninyo, sabi ni Victor. Ngumiti ang engkanto. Dahil hindi kayo lumabag sa aking mga bilin, nanatili ang aking pagpapala. Ngunit tandaan ninyo, hindi pa rito nagtatapos ang inyong pagsubok. Habang dumarami ang nakaaalam sa gintong palay, mas marami ring matutuksong ang kinin ito. Tumango si Thelma. Hindi kami matatakot. Hanggat nasa aming puso ang kabutihan, mananatili kaming tapat. Masayang ngumiti ang engkanto. Iyan ang tunay na kayamanan. Pagkatapos sabihin iyon, ay unti-unti siyang naglaho sa liwanag ng umaga. Samantala, sa kanyang bahay ay hindi mapakali si Rogelio. Hindi niya makalimutan ang nangyari. Sa halip na magsisi, lalo niyang pinaniwalaan na may malaking lihim na kayamanan sa bukirin ni na Victor. Sa kanyang isip ay nagsimula siyang gumawa ng mas malaking plano. Hindi na siya kikilos ng mag-isa. Maghahanap siya ng mga taong tutulong sa kanya upang maagaw ang buong ani ni na Victor at Thelma. Hindi niya alam na ang balak niyang iyon ang magdadala sa kanya sa pinakamabigat na kaparusahan na maaari niyang maranasan. Ilang araw matapos ang unang pag-aani, mabilis na kumalat sa mga karatig baryo ang balita tungkol sa mahiwagang gintong palay ni na Victor at Thelma. Marami ang nagpunta upang makita ito. Ang iba ay namangha, ang iba ay humanga, ngunit mayroon ding lihim na nagnanais na mapasakan nila ang biyayang iyon. Hindi nagbago ang mag-asawa. Patuloy silang namuhay ng simple. Hindi sila nagtayo ng malaking bahay. Hindi sila nagsuot ng mamahaling kasuotan. Mas pinili nilang ayusin ang kanilang lumang tahanan at bumili ng mga kailangan sa bukid upang mas lalo pa nilang mapagyaman ang kanilang pagsasaka. Isang umaga, dumating sa kanilang bahay ang isang matandang byuda kasama ang kanyang 2 apo. Nabalitaan naming marami kayong ani, mahiyain nitong sabi. 3 araw na kaming kapos sa pagkain. Hindi nag-atubili si Thelma. Pumasok siya sa kanilang kamalig at naglabas ng isang sako ng bigas. Iniabot niya iyon sa matanda. Lola, tanggapin ninyo ito. Napaluha ang matanda. Hindi namin ito mababayaran. Ngumiti si Victor. Hindi po namin hinihingi ang kapalit. Nais lamang naming walang magutom sa aming baryo. Umalis ang matanda na puno ng pasasalamat. Mula sa malayo ay tahimik na pinagmamasdan ng engkanto ang kabutihan ng mag-asawa. Nanatili silang mapagbigay, wika niya. Karapat-dapat silang pagpalain. Ngunit sa kabilang dako ng baryo, lihim na nagpupulong si Rogelio kasama ang 3 niyang kasamahan. Kailangan nating makuha ang gintong palay, sabi niya. Kapag naibenta natin iyon, yayaman tayong lahat. Isa sa kanyang mga kasama ang nagtanong, paano kung totoo ang sinasabing may engkantong nagbabantay? Ngumisi si Rogelio. Mga kwento lamang iyon upang takutin tayo.
Nagkasundo silang pumunta sa bukirin pagsapit ng hating gabi. Samantala, walang kaalam-alam sina Victor at Thelma sa masamang binabalak ng mga ito. Pagsapit ng gabi, muling nagpakita ang engkanto. Lumapit siya sa mag-asawa. Victor, Thelma, agad silang yumuko bilang paggalang. May paparating na bagong pagsubok. Huwag kayong matakot. Ano man ang mangyari ngayong gabi, manatili lamang kayo sa inyong tahanan. Tumango si Victor. Susundin po namin ang inyong bilin. Ngumiti ang engkanto at naglaho. Nang sumapit ang hating gabi, dahan-dahang pumasok sina Rogelio sa bukirin. May dala silang mga sako upang paglagyan ng gintong palay. Ngunit pagdating nila sa gitna ng palayan, biglang nawala ang kanilang dinaraanan. Ang mga pilapil ay tila paulit-ulit na umiikot. Kahit saan sila lumakad, bumabalik lamang sila sa parehong lugar. Ba't hindi tayo makalabas? Sigaw ng isa. Biglang bumalot ang makapal na hamog. Kasabay nito ay narinig nila ang malalim na tinig ng engkanto. Ang kasakiman ay walang patutunguhan. Nagsimula silang mataranta. Nagtakbuhan sila sa iba't ibang direksyon, ngunit lalo lamang silang naligaw. Pagsapit ng madaling araw, nang unang tumama ang sikat ng araw sa palayan, biglang nawala ang makapal na hamog. Natagpuan ng mga taga-baryo sina Rogelio at ang kanyang mga kasama na nakaupo sa putikan, pagod na pagod at nanginginig sa takot. Wala silang nadalang kahit isang butil ng palay. Hindi nila maipaliwanag ang nangyari. Tahimik lamang na pinanood ni na Victor at Thelma ang mga ito. Naawa si Thelma. Labis na silang naparusahan. Tumango si Victor. Sana ay magsilbi itong aral sa kanila. Ngunit sa puso ni Rogelio ay hindi pa rin nawawala ang inggit. Habang papalayo siya sa bukirin, lihim siyang nanumpa. Hindi pa ito ang katapusan. Hindi niya alam na ang huli niyang pagtatangka ang magiging sanhi ng tuluyan niyang pagkawala ng lahat ng kanyang pinakaiingatan. Pagkaraan ng nangyari kina Rogelio at sa kanyang mga kasamahan, naging usap-usapan sa buong baryo ang mahiwagang pangyayari sa bukirin ni na Victor at Thelma. May mga nagsabing isinumpa ang palayan. May mga nagsabing binabantayan iyon ng mga engkanto. Ngunit hindi kailanman nagsalita sina Victor at Thelma tungkol sa hiwagang kanilang nasaksihan. Sa halip, ipinagpatuloy nila ang kanilang payak na pamumuhay. Habang lumilipas ang mga linggo, naibenta nila ang ilan sa kanilang gintong palay sa mga mangangalakal na dumayo pa mula sa malalayong bayan. Ang salaping kanilang kinita ay higit pa sa kanilang inaasahan. Ngunit hindi nila ito ginastos para sa luho. Una nilang ipinagawa ang lumang tulay sa baryo na madalas masira tuwing tag-ulan. Sunod nilang pinakumpuni ang lumang balon upang magkaroon ng malinis na tubig ang lahat ng pamilya. Naglaan din sila ng pondo upang makabili ng mga binhi at kagamitan para sa mahihirap na magsasaka. Labis ang pasasalamat ng mga taga-baryo. Kung hindi dahil kina Victor at Thelma, hindi namin muling maisasaayos ang aming mga bukid. Napakabuti talaga nilang mag-asawa. Maging ang kapitan ng baryo ay humanga sa kanilang kabutihan. Kahit yumaman sila, hindi sila nagbago. Samantala, si Rogelio ay lalo pang nalugmok.
Dahil sa labis na pagkaabala sa pagnanakaw at pag-iisip ng masamang balak, napabayaan niya ang sarili niyang bukirin. Natuyo ang kanyang mga pananim. Nasira ang kanyang ani. Unti-unti siyang nabaon sa utang. Ngunit sa halip na magsisi, sinisi pa rin niya sina Victor at Thelma sa kanyang mga kabiguan. Kung hindi dahil sa kanila, hindi ako magiging ganito, galit niyang wika. Isang gabi, muling nagpakita ang engkanto kina Victor at Thelma. Ngayon ay mas maliwanag ang kanyang anyo kaysa dati. Victor, Thelma, agad silang yumuko. Tinawag ko kayo upang sabihin na labis akong nasisiyahan sa inyong ginawa. Wala po kaming ginawa kundi ang tumulong sa aming kapwa, sagot ni Victor. Iyon ang dahilan kung bakit patuloy kayong pinagpapala. Itinaas ng engkanto ang kanyang kamay. Biglang kumislap ang buong bukirin. Ang mga dating naaning palay ay muling tinubuan ng sariwa at malulusog na uhay. Hindi makapaniwala ang mag-asawa. Isa na naman pong ani? Ngumiti ang engkanto. Habang ginagamit ninyo ang inyong biyaya sa kabutihan, hindi mauubos ang pagpapalang inyong matatanggap. Napaluha si Thelma. Hinding-hindi po namin sasayangin ang inyong tiwala. Ngunit nagbago ang mukha ng engkanto. May huli pa kayong pagsubok. Malapit nang dumating ang isang makapangyarihang tao na magtatangkang kunin ang inyong bukirin. Hindi siya matatakot sa aking kapangyarihan. Huwag kayong bibitiw sa katotohanan. Huwag ninyong ipagbili ang inyong dangal. Tumango si Victor. Ano man ang mangyari, hindi namin ipagpapalit ang aming dangal sa kayamanan. Masayang ngumiti ang engkanto. Iyan ang sagot na nais kong marinig. Unti-unti siyang naglaho sa gitna ng kumikislap na liwanag. Kinabukasan, isang marangyang karwahe ang pumasok sa baryo. Bumaba rito ang isang mayamang mangangalakal na kilala sa iba't ibang lalawigan. Nang makita niya ang malawak na bukirin nina Victor at Thelma, agad siyang ngumiti. Hindi bale kung gaano kalaki ang halaga. Makukuha ko rin ang lupang ito. Hindi alam nina Victor at Thelma na nagsisimula na ang pinakamahirap na pagsubok sa kanilang katapatan at kabutihan. Kinabukasan, nagtipon ang mga taga-baryo sa harap ng bahay nina Victor at Thelma. Nabalitaan nilang dumating ang isang kilalang mayamang mangangalakal na naglalakbay sa iba't ibang lalawigan upang bumili ng mga lupain at mahahalagang ari-arian. Mula sa kanyang marangyang karwahe ay bumaba ang isang lalaking may mamahaling kasuotan. Kasama niya ang ilang tauhan na may dalang mga baul ng pilak at ginto. Lumapit siya kina Victor at Thelma. Magandang umaga, ako si Don Armando. Magalang na yumuko si Victor. Maligayang pagdating po sa aming baryo. Ngumiti si Don Armando habang pinagmamasdan ang malawak na bukirin. Narinig ko ang tungkol sa inyong ani. Hindi pa ako nakakakita ng ganitong kagandang palayan. Tahimik lamang sina Victor at Thelma. Diretsahang nagsalita ang mga ngalakal. Nais kong bilhin ang inyong buong bukirin. Nagkatinginan ang mag-asawa. Paumanhin po, sagot ni Victor. Ngunit hindi po namin ipinagbibili ang lupang ito. Hindi natinag si Don Armando. 4 na beses ang halaga ng karaniwang bukirin ang ibabayad ko. Umiling si Victor.
Hindi po. Ngumiti ang mga ngalakal. 10 beses. Tahimik pa rin ang mag-asawa. 20 beses. Maraming taga-baryo ang napabuntong hininga. Kung sila ang inalok ng ganoong halaga, matagal na silang pumayag. Ngunit si Victor ay nanatiling kalmado. Pasensya na po. Ang lupang ito ay hindi lamang ari-arian. Ito ang alaala ng aking mga magulang. Ito rin ang biyayang ipinagkatiwala sa amin. Bahagyang nagbago ang mukha ni Don Armando. Isipin mong mabuti. Sa salaping ito, mabibili mo ang anumang gugustuhin mo. Ngumiti si Thelma. Hindi lahat ng bagay ay nabibili ng salapi. Natahimik ang mga ngalakal. Hindi siya sanay na tinatanggihan. Pag-alis niya ay lihim siyang kinausap ni Rogelio. Don Armando, may paraan upang mapasa inyo ang bukiring iyon. Napatingin sa kanya ang mga ngalakal. Ano ang ibig mong sabihin? Basta't tulungan ninyo akong yumaman, sasabihin ko ang lahat ng nalalaman ko. Nag-usap silang dalawa ng palihim. Hindi alam ni Rogelio na may isang maliit na engkantong nakarinig sa kanilang balak. Mabilis itong nagtungo sa punong balete upang ipaalam ang lahat sa pinuno ng mga engkanto. Nang gabing iyon, muling nagpakita ang engkanto kina Victor at Thelma. Nalaman ko ang kanilang binabalak. Ano po ang gagawin namin? Tanong ni Thelma. Huwag kayong matakot. Ang katotohanan ay laging nagtatagumpay laban sa kasinungalingan. Bukas ay darating ang oras ng inyong huling pagsubok. Tumango si Victor. Kahit mawalan kami ng kayamanan, hindi kami gagawa ng masama. Masayang ngumiti ang engkanto. Iyan ang dahilan kung bakit patuloy kayong pinagpapala. Kinabukasan, bumalik si Don Armando kasama ang kanyang mga tauhan. Ngunit ngayon ay may dala na siyang mga papeles. Iginiit niyang siya raw ang tunay na may-ari ng lupang sinasaka ni na Victor. Nagulat ang buong baryo. Nagkagulo ang mga tao. Si Rogelio naman ay nakatayo sa likuran ng mga ngalakal, lihim na nakangiti. Ngunit sa mismong sandaling magsisimula ang pagtatalo, biglang umihip ang malakas na hangin. Nagdilim ang kalangitan, at mula sa punong balete ay muling lumitaw ang mahiwagang liwanag ng mga engkanto. Patuloy na umiihip ang malakas na hangin habang ang buong baryo ay nakatingin sa punong balete. Unti-unting bumaba ang isang makinang naliwanag at mula rito ay lumitaw ang pinuno ng mga engkanto kasama ang maraming maliliit na engkantong nakapaligid sa kanya. Napaatras ang lahat sa labis na pagkamangha. Si Don Armando ay nanigas sa kanyang kinatatayuan. Maging si Rogelio ay namutlang tila nawala ng lakas, tahimik na nagsalita ang engkanto. Hindi maaaring magtagumpay ang kasinungalingan sa lupang ito. Itinaas niya ang kanyang kamay. Biglang lumipad mula sa mga kamay ni Don Armando ang mga papeles na kanyang dala. Isa-isa itong napunit at tinangay ng hangin. Kasunod nito ay lumitaw ang isang lumang kahon mula sa ilalim ng malaking puno ng balete. Dahan-dahan itong bumukas. Sa loob nito ay naroon ang tunay na kasulatan ng lupang minana ni Victor mula sa kanyang ama. Lumapit ang kapitan ng baryo at binasa ang dokumento. Walang pag-aalinlangan. Si Victor ang tunay na may-ari ng lupang ito. Nagbulungan ang mga tao. Napayuko si Don Armando. Lumapit ang engkanto sa kanya. Hindi masama ang maging mayaman.
Ngunit nagiging masama ang taong ginagamit ang kayamanan upang agawin ang pag-aari ng iba. Napaluha si Don Armando. Patawad, nadala ako ng aking kasakiman. Pagkatapos ay humarap ang engkanto kay Rogelio. At ikaw, ilang ulit kang binigyan ng pagkakataong magsisi, ngunit paulit-ulit mong pinili ang inggit. Napaluhod si Rogelio. Patawad, nagkamali ako. Tumulo ang kanyang mga luha. Naalala niya ang lahat ng pagkakataong tinulungan siya ni na Victor at Thelma kahit hindi niya ito pinahalagahan. Lumapit si Victor. Huwag ka nang lumuhod. Nagulat si Rogelio. Hindi mo ba ako galit? Umiling si Victor. Mas mabuti ang magpatawad kaysa magkimkim ng galit. Lumapit din si Thelma. Kung nais mong magsimulang muli, handa kaming tumulong. Hindi napigilan ni Rogelio ang kanyang pag-iyak. Maraming salamat. Pinapangako kong magbabago na ako. Masayang ngumiti ang engkanto. Iyan ang tunay na himala. Hindi ang gintong palay, kundi ang pusong marunong magsisi at pusong marunong magpatawad. Kasabay ng kanyang mga salita ay kumislap ang buong palayan. Ang mga gintong uhay ay lalong naging maningning at ang buong bukirin ay nabalot ng mapayapang liwanag. Humarap ang engkanto kina Victor at Thelma. Isa na lamang ang natitira ninyong pagsubok. Kapag nalampasan ninyo iyon, ang biyayang ito ay mananatili sa inyong angkan sa maraming salinlahi. Pagkasabi nito ay unti-unti siyang naglaho kasama ang lahat ng mga engkanto. Naiwan ang buong baryo na puno ng pagkamangha. Si Don Armando ay lumapit kina Victor at Thelma. Patawad sa aking ginawa. Bilang kabayaran, tutulong ako sa pagpapatayo ng bagong paaralan at pamilihan sa baryong ito. Masayang tinanggap ng mga taga-baryo ang kanyang pangako. Samantala, si Rogelio ay nagsimulang maglinis ng sarili niyang bukirin. Hindi na siya naghangad ng kayamanan ng iba. Nais na lamang niyang mabawi ang tiwala ng kanyang mga kapitbahay sa pamamagitan ng marangal na paggawa. Ngunit walang nakaaalam kung ano ang magiging huling pagsubok na inihanda ng engkanto para kina Victor at Thelma. Lumipas ang ilang buwan matapos ang mga pangyayaring naganap sa baryo. Dahil sa kabutihan ni na Victor at Thelma, unti-unting umunlad ang kanilang pamayanan. Ang bagong paaralan ay natapos, ang pamilihan ay naging maayos, at ang mga magsasaka ay natutong magtulungan sa halip na mag-inggitan. Si Rogelio ay tunay na nagbago. Araw-araw siyang nagsisikap sa sarili niyang bukirin. Hindi na siya umaasa sa kayamanan ng iba. Kapag nakakasalubong niya sina Victor at Thelma, magalang na siyang bumabati at taos-puso ang kanyang pasasalamat. Maraming salamat sa pagpapatawad ninyo sa akin, madalas niyang sabihin. Ngumingiti lamang ang mag-asawa. Ang taong marunong magsisi ay nararapat ding bigyan ng panibagong pagkakataon. Isang gabi ng kabilugan ng buwan, habang nagpapahinga sina Victor at Thelma sa harap ng kanilang bahay, muling lumitaw ang mahiwagang liwanag mula sa kagubatan. Nagkatinginan silang mag-asawa. Alam nilang dumating na ang oras ng huling pagsubok. Tahimik silang nagtungo sa ilalim ng malaking punong balete. Naroon ang pinuno ng mga engkanto na papalibutan ng daan-daang kumikislap na ilaw. Ngumiti ito sa kanila.
Victor at Thelma. Natapos na ninyo ang lahat ng pagsubok. Pinatunayan ninyo na ang kabutihan ay hindi nagbabago kahit dumating ang kayamanan. Nagbahagi kayo sa mga mahihirap. Nagpatawad kayo sa inyong kaaway. Hindi kayo naging sakim. Hindi kayo nagmalaki. Nayuko ang mag-asawa bilang paggalang. Wala po kaming nagawa kung hindi ang sundin ang tama. Masayang tumango ang engkanto. Bilang gantimpala, aalisin ko na ang mahika sa inyong gintong palay. Nagulat sina Victor at Thelma. Ngunit bago pa sila makapagsalita, ay ipinagpatuloy ng engkanto ang kanyang paliwanag. Huwag kayong mabahala. Ang tunay na biyaya ay hindi ang gintong palay. Ang tunay na biyaya ay ang pagpapalang mananatili sa inyong lupa. Mula sa araw na ito, magiging mataba ang inyong bukirin sa bawat panahon. Hindi na ito daranas ng matinding tagtuyot o pagkasira ng ani hanggat ginagamit ninyo ang inyong pagpapala para sa kabutihan. Tumulo ang luha ni Thelma. Napakalaki na po ng biyayang ibinigay ninyo. Ngumiti ang engkanto. May isa pa. Mula sa kanyang palad ay lumitaw ang isang maliit na sisidlang yari sa ginto. Iniabot niya ito kay Victor. Nasa loob nito ang mga binhi ng pagpapala. Kapag itinanim ninyo ang mga ito, magiging sagana ang inyong bukirin at makapagbibigay kayo ng binhi sa iba pang magsasaka. Magalang na tinanggap ni Victor ang sisidlan. Ipinapangako naming hindi namin ito gagamitin para sa pansariling kapakinabangan lamang, tumango ang engkanto. Iyan ang dahilan kung bakit kayo ang aking pinili. Unti-unti siyang naglaho kasama ang lahat ng mga engkanto. Kasabay nito ay nagliwanag ang buong kagubatan bago muling bumalik sa tahimik nitong anyo. Mula noon, naging masagana ang ani ni na Victor at Thelma sa bawat taon. Hindi man naging ginto ang kanilang mga palay, ang bawat ani ay sapat upang pakainin ang kanilang pamilya at matulungan ang buong baryo. Nagbahagi sila ng mga binhi sa mga kapwa magsasaka. Nagturo sila ng mas mahusay na paraan ng pagsasaka. Tumulong sila sa mga batang gustong makapag-aral. Nagpatayo sila ng maliit na bahay pahingahan para sa mga matatanda at mga naglalakbay na magsasaka. Di naglaon, ang kanilang baryo ang naging isa sa pinakamaunlad sa buong lalawigan. Dumadayo ang mga tao hindi upang makita ang gintong palay, kundi upang matutuhan ang lihim ng kanilang tagumpay. At iisa lamang ang laging isinasagot ni Victor. Ang tunay na kayamanan ay hindi nasusukat sa dami ng ginto. Nasusukat ito sa kabutihang naibabahagi sa kapwa. Ngumingiti naman si Thelma at idinadagdag, kapag marunong kang tumulong, magpasalamat at maging tapat, darating ang mga biyayang hindi kayang bilhin ng anumang salapi. Mula noon ay hindi na muling nagpakita ang mga engkanto. Ngunit tuwing sumasapit ang panahon ng anihan at sumisiklab ang ginintuang liwanag ng papalubog na araw sa malalawak na palayan, naniniwala ang mga taga-baryo na binabantayan pa rin ng mga engkanto ang lupaing minsang pinagpala. At ang kwento ni na Victor at Thelma ay naging alamat na isinasalaysay sa bawat salinlahi. Isang paalala na ang kabutihan, katapatan at pagiging mapagbigay ang tunay na binhing namumunga ng walang hanggang pagpapala. Wakas.